Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kaniyang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalagat manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, isa po sa pinaka-inaabangang okasyon sa buhay ng tao ay ang kanyang birthday o ang araw ng kanyang kapanganakan. May bahagi ko lang po. I remember when we prank our sister, our younger sister, na dahil siya po'y nag-e-expect na birthday po niya, noong araw na iyon ay babatiin siya. Ngunit wala pong bumati sa kanya. Nagkasundo-sundo po kami na hindi namin siya babatiin at isusurprise siya sa kanyang kaarawan. At siya po'y nagtanong, "Birthday ko ba ngayon? Birthday ko ba ngayon?" Tapos pagkatapos po nun ay naiyak na lang po siya. At nung naiyak po siya ay doon na po kami bumati ng happy birthday sa kanya. Kinantahan namin at sinorpresa. Ano pinapakita sa atin ito, mga kapatid? Sa bawat birthday, dapat po espesyal. Dapat po may surprise. Dapat po memorable. My dear brothers and sisters, today is a very special day for all of us today. Because today is the birthday of the Mother of God. Ngayon ay ipinagdiriwang po natin ang kaarawan ng mahal na Birheng Maria. At ipinupunto po sa atin ang ating pagbasa na ang simpleng babae ay naging ina ng Diyos. Wala siyang patumanggi na humindi sa panawagan na siya'y maging ina ng Diyos dahil ito'y grasya na maging kasangkapan ka ng Diyos sa pagliligtas. Siya po'y naging masunurin. At nababanggit po sa ating ebanghelyo, siya po ay pinuspos ng Espiritu Santo at siya'y naging ina ng ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan po natin ang mahal na Birheng Maria? At ngayon pong kaarawan ng mahal na Birheng Maria, papaano po ba natin gagawing espesyal ang araw na ito para sa Kanya? Dalawang bagay po. Una po ay pray the rosary. Pangalawa ay have reparation for sins. Unang pagninilay, pray the rosary. One of the famous and popular titles of Mary is being the Our Lady of the Rosary. Sa karamihan po sa kanyang mga aparisyon, ito po ang sinasabi niya. Inuutusan niya po tayo na magdasal ng rosaryo. Bakit? Dahil ito po ang sinasabing mabisang paraan po natin upang maprotektahan po tayo sa anumang tukso ng demonyo. Ito'y sinasabi din ng isang exorcist, si Father Amort, na if we pray the rosary, the temptations will be gone. Sapagkat itong bagay na ito, sa pagdadasal po ng rosaryo, tayo po'y nagme-meditate kung ano po ang nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesus at ni Maria. Kaya mga kapatid, ito po ang panawagan sa atin upang maging espesyal din ang araw na ito para sa mahal na Birheng Maria.
sana'y magdasal tayo ng rosaryo. Pwede po bang pakisabi sa inyong katabi, magrosaryo ka? Pangalawang pagninilay, have reparation for sins. Isa po ito sa mga habilin ng mahal na Birhen ng Fatima para sa ating lahat. Ang pagtitika at ang pagbabago ng puso. At marahil ito po yung isa sa pinakamagandang regalo na maihahandog po natin sa Diyos. Na kung mayroon po tayong paulit-ulit na ginagawang pagkakasala, ay iwasan at tigilan na po natin ito. Handog natin ang pagbabago ng puso at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya ito po ang panawagan para sa ating lahat. Have reparation for sins. Pwede po bang pakisabi uli sa inyong katabi, have reparation. Dalawang bagay po ang sinasabi sa atin ngayon. Una, pray the rosary. At pangalawa, have reparation. These two are just some of the things that we could do in this special day. At alam ko, marami pa po tayong pwedeng maisip na maihahandog para mas lalong maging espesyal ang kaarawan at pagdiriwang na ito sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Nais ko pong wakasan ang maigsing pagninilay na ito sa sinabi ng isang santo, si Saint Jose Maria Escriba. Love Mary, and she will obtain abundant grace to help you conquer in your daily struggle. Na pinapakita po sa atin, dapat may pagmamahal po tayo sa mahal na Birheng Maria dahil siya po ay magiging katuwang natin at siya po ay makakatulong sa mga problema natin sa pang-araw-araw na buhay. Alam nyo, minsay may lumapit po sa akin at nagsabi, isang sakristan, sabi po nito'y, Father, Katoliko po ako, pero aaminin ko po sa inyo, wala po akong debosyon kay Maria. Ang debosyon ko po nasa Nazareno. Okay lang po ba yun, Father? At sinagot ko siya, ang sabi ko sa kanya, pag Katoliko ka, dapat may pagmamahal ka kay Maria. Because without Mary, Jesus would not be born. Ito po ang magandang ating pagnilayan. Magandang tanungin po natin ang ating mga sarili. Tayo po ba? Gaano ba katatag o gaano ba kalaki ang ating pagmamahal sa mahal na Birheng Maria? Na sana ang araw na ito ay gawin nating espesyal para sa Kanya. Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen.